Live mula sa TV5 Media Center Reliance. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang 28th KBP Golden Dove Awards at 13th Makatao Awards Best TV Newscast. Frontline Pilipinas! Sa kasagsagan ng malakas na ulan, bunsod ng habagat, 2 taong gulang na bata nalunod sa ilog sa Batangas. Grade 6 student patay rin matapos namang mahulog sa kanal. Sa Mindoro naman, May tao! May tao! May tao! may isang namatay sa landslide. Ilang bayan sa Oriental at Occidental Mindoro na perwisyo ng matinding baha. Ang subdivision naman ito sa Apalit, Pampanga, nagmistulang ilog na. Mga binahang residente, magdadalawang linggo na sa mga evacuation center. Road rage sa Caloocan, sahol sa CCTV. Rider na hindi nagminor at sumingit pa rin sa pumaparadang kotse, siya pang galit at nagwala. Vice President Sara Duterte gusto nang mapabilis ang kanyang impeachment trial. Si DILG Secretary John Vic Remulla naman sinisi ang Robin Padilla Law sa pagdami ng mga krimen bunsod ng mga nagkalat na illegal na baril. At sa gitna ng malalang pagbaha na parang wala ng katapusan, silipin ang kakaibang diskarte ng ilan nating kapatid. Bato-bato sa langit, ang tamaan, matauhan naman. This is Ange! Alam niyo ba kung bakit binabaha? Simple lang yan. Maraming mga nakaupo ang nangungurakot. Nauubusan na ng pagkain ng ilang residente sa Bataan dahil sa patuloy na pagbaha. Bukod dyan, hindi rin makapaghanap buhay ang maraming residente. Live mula sa Hermosa, Bataan, nasa frontline na balitang yan si Mon Gualvez. Mon, ano mga kalbaryong pinagdaraanan ng ating mga kapatid dyan? Nako, Julio, Cheryl, isa sa pinakakalbaryo ng mga residente rito, itong sitwasyon namin ngayon pa rin sa tubig. Itong pwesto namin, aabot hanggang ito na yung pinakamababaw na bahagi dito sa buhos ng ulan dito sa lugar. Dito na rin nakapwesto. Itong mga bangka na yan, naging parang terminal na ito ng mga bangka para sa mga residenteng kailangang sumakay ng bangka para makarating sa kanilang mga bahay na aabot na taas ng tubig sa kanilang mga bahay. Pero alam nyo, kasunod din ng mga pabigla-bigla o pabugso-bugsong buhos pa rin ng malalakas na ulan, talagang samot-saring problema pa ang harap ng mga residente at pinangangambahan oras na magtulan at ganitong sitwasyon na mataas ang baha. Bukod kasi sa wala ng mas lumalala raw ang mga sakit nila, lalo sa balat. Hindi alintana ng mga residente ang buhos ng ulan mo sa Bataan. Ang ilan nilusong pa rin kahit hanggang bewang na ang baha. Habang ang iba, kailangan mas galingan ng pagbalanse sa sinasakyang bangka, hawak ang kanilang payong baha. Kahit kasi gustuhin na lang daw muna ng mga residente na manatili sa mataas na bahagi ng kanilang bahay, kailangan pa rin nilang mamangka para mamalengke. Kasi ang supply nila ng pagkain. Isa sa nakausap namin, si Nanay Baby Parungaw. Nangangamba siyang baka magtagal pa yung ganitong sitwasyon, lalo't halos buong araw na isailalim sa red rainfall warning. Kaya naman labis na karne o isda ang binili. Chichirya na lang daw muna ang gagawin nilang ulam sa hapagkainan. Pakinggan natin ang kanyang pahayag. Ulam namin pula, sasawsaw namin sa suka. Ito po yung budget, wala na pong pambili. Hirap po talagang, alang nagtatrabaho, ako lang po yung nagtatrabaho sa amin. Ba't di po kayo lumikas? Ay, saka po lilikas po. Hirap din nang nakikisama. Kaya hanggang tiis namin pag umulan yan, talagang hirap na hirap po kami. Sa baha ang maraming kalsada, ang ilang tricycle driver abay pinarada na muna sa mataas na bahagi. Pati ito inaabot pa rin ng tubig.
Sumideline na nga rin ng iba sa pamamangka para may kitain pa rin kahit papano. 20 pesos ang singil sa kada pasahero. Ang problema, kumikita nga kahit papano pero kapalit naman daw nito ang mas lumalala nilang sakit sa balat. Mga kapatid pero mas idinadayin kasi nila ngayon ang pagkakaroon ng mas malalang alipunga. Kahit do kasi ibabad sa mainit na tubig na may asin at buhusan pa ng alkohol, hindi kinakaya ang halos 3. Pakinggan natin ang panayam ng isa sa mga nakausap nating bangkero. Hirap po talaga kasi yung agos mabilis yung masyado. Ayun, napupuno nga po kami ng alipunga. Masakit to. Bakit? Lalo sa gabi. Makati po siya na masakit. Kung uupa po yung bahay, wala po kaming alipunga. Aabot sa 16 na barangay ang apektado ngayon ng pagbaha dito sa bayan ng Hermosa dahil lamang sa magdamag na buhos ng ulan. Aminado ang lokal na pamahalaan, malaking hamon sa kanilang sitwasyon lalo't mabilis ding umapaw ang ilog sa lugar ng mga tubig na nanggagaling pa sa Pampanga at ibang bayan sa Bataan. Hermosa LGU, tuloy-tuloy naman ang pamamahagi nila ng apektadong residente. Pakinggan natin ang kanilang pahayag. Nakapag-request na kami sa DSWD, nakapag-provide na sila ng mga relief box. Actually, paubos na rin. Meron ba namang fund yung local government? Pero mauubos yan. Apektado rin ng baha ang bayan naman ng Mariveles dito pa rin sa Bataan. Nag-iikot na nga kanina ang ilang kawani ng Mariveles MDRRMO para ilikas ang mga residente. Pinaiiwas na rin sa mga binahang kalsada yung mga may maliliit na sasakyan gaya ng mga motorsiklo. Cheryl Julius, mga kapatid, mabalik tayo dito sa bayan ng Hermosa. Talagang, dito na muna naghihintay ang mga kapatid nating bangkero sa lugar para nga maghintay ng pasahero. Aabot ng nasa 6 ang pwedeng isakay dito sa naturang bangka. Kausapin natin si Tatay. Tatay, harap ka dito. Gaano katagal ho kayo babiyahe pag ganitong araw? Kasi syempre dumidilim na. Hanggang ano oras po kayo babiyahe dyan? Saglit lang, siguro. Minuto lang hanggang sa labasan lang. Ibig ko sabihin, hanggang ano oras kayo magsasakay ng mga pasahero dito? Asan, alas 7, ganyan. Alas 7 ng gabi. Pagkatapos wala nang bangkang bumabiyahe. Wala na. Para sa mga galing sa labas, papunta sa loob. Dito na ho ba kayo talaga lumaki sa Bataan, sa Hermosa? Oo. Ilan Dito. taon na ho kayo? 63. Sa tagal po ninyo dito, ganito na ho ba talaga yung sitwasyon? Talagang laging ganyang baha? Oo, parang ganyan basta ubos. Mabaha. Gaano ka? Ay, hirap talaga. Nako. Nakakalungkot pakinggan, no? Julius Cheryl, talaga magtitiis na lang talaga ang mga residente. Dito medyo ang tagal ng antayan din kung sakasakali kasi hindi nila sinasagad yung capacity ng bangka hanggang 6 lang daw kahit abuti sana ng hanggang 10 ito para sa safety. Sir, kayo, kumusta lang ang pagsakay-sakay nyo para magbalanse? Kasi walang katig yung bangka eh. Sakto lang po. Oo, pero anong sitwasyon nyo dito ngayon na ganyan na talagang mataas ang tubig pa rin palagi sa inyo? Mahirap po yung sitwasyon po. Tulad po ngayon bumaba. Pakahirap po. Meron ba kayong panawagan sa pamahalaan sa ganitong sitwasyon ninyo? Pero kumbaga sana masolusyonan itong baha, no? Opo. Oo, kailangan ng pangmatagalang solusyon pa rin talaga, Julius Cheryl, no? Yung mga bahay dito, kung mapapansin ninyo, halos lahat may mga second floor. Talagang iba, sarado na halos yung pinaka mga bahay. Tanging lamang yung may mga tao dahil nga nalubog na, no, yung bahay nila ng baha, yung pinaka ground floor. Ngayon, medyo pero kung ganito na tumigil na yung ulan, posibleng abutin daw ulit ng mga halos 1 araw bago humupa yung baha dito sa lugar. Pero kung maulit na naman daw yung namaga ng buhos na tumaas na naman ang tubig at baka umabot pa sa pinaka main road. Halos ang lapit na lang namin, no, mga kapatid, sa main road, kaya ganun ho kataas yung tubig dito sa lugar. Mahaba-haba ito. Ito ng kalsada, pero kung lalakarin, talagang mahihirapan, no? Dito talaga yung mga pasahero, mga bangkero dito, iba-iba na talaga mga trabaho. Medyo lumalayo na sila sa amin. Ano mga trabaho nyo dati, sir, bago kayo nagbangkero? Ang mga nasa palaisdaan sila, no? So wala ang trabaho ngayon doon. Wala. Kasi nga, syempre, ganitong sitwasyon. Ito muna. Magkano ba kinikita nyo ho dito?
Halika dito, lapit ka, sir. Hindi lang po, pagka tsimpo-tsimpo na sa mga pasahero. Nakakamagkano ho kayo? 700, minsan 500. Kasama na doon yung krudo? Hindi po. Naku, mahal pa krudo. Mali. Oo, sige ho. Kayo ba, kumusta ang kalusugan ninyo dito? Medyo may alipong ano. Naku, dun lang. O sige, Kailangan. asin. Kakalamansi. Ayun, o sige. Ayun na nga, wala. Kanya-kanyang diskarte na lang talaga. Sana makarami pa ho kayo ng pasahero. Araw-araw na kalbaryo ng mga residente dito sa Hermosa, Bataan kapag ganitong tag-ulan at bumubuhos ng napakalakas dito sa area. Julius Cheryl. Maraming salamat, Mon Gualvez. Isa ang patay sa landslide sa Puerto Galera. Kinumpirma yan mismo ng gobernador ng Oriental Mindoro. Kaliwat kanan din ang mga dike sa probinsya na winasak ng baha. Narito ang frontline report. Wait lang, te! Gumuho ang hinahanap na nagngangalang Balot. Hindi nila makita si Balot, tanging ang motor na lang nito na may nakadagang poste. Parang may tao sa loob. Ukay! Agad namang nagsagawa ng search and rescue operations ang otoridad. Nagtulong-tulong ang mga residente at rescue team sa paghuhukay. Makalipas ang ilang oras, natagpuan ang 34 anyos na biktima. Isinugod ito sa ospital pero idiniklara ring dead on arrival. Sa bayan naman ng Nauhan, bumigay ang road dike dahil sa patuloy na pag-ulan at malakas na agos ng tubig. Baha hanggang kalsada. Nasira pa nga nito ang ilang bahay dahil sa lakas ng ragasa. Sa Occidental Mindoro naman, 2 bahay ang nahulog sa Lawaan River. Tinangay ito ng malakas na agos ng tubig. Nasira rin ang mga tulay na kawayan sa lugar. Agad namang inilikas ng mga autoridad ang mga apektadong residente. Bumigay naman ng isang dike sa barangay Alakhaat dahil sa malakas na agos at patuloy na pag-ulan. Minomonitor na yan ng mga autoridad at naghahanda para sa posibleng paglikas ng mga residente. Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Bentulan, News 5. Sa Pampanga, 2 residente ang nalunod sa baha at hanggang ngayon, mataas pa rin ang tubig sa maraming lugar doon. 2 linggo nang ganyan ang kanilang kalagayan. Live mula sa Pampanga, nasa frontline na balitang yan, si Dave Abuel. Dave, kumusta na ang mga kapatid natin dyan? Julius, nandito ako ngayon sa Santa Monica Elementary School sa San Simon, Pampanga, kung saan pansamantalang ginagawa itong evacuation center sa 50 habagat. Dito sa partikular na kwartong ito, nanunuluyan pansamantala yung pamilya ni Nanay Nida de la Cruz. Kung mapapansin mo, Julius, dito sa kanilang kwarto, sa bahay silang nadala at meron din mga electric fan. At higit sa lahat, sa mga importanteng nadala nila ay itong mga kasangkapan nila sa kanilang pagluluto. Nang nakausap ko kanina si Nanay Nida, nakwento niya sa kasi itong nangyayari kaya tila nakakabisado na nila yung mga kagamitan na kailangan nilang dalhin sa panahon ng tag-ulan lalo na pag may baha. Makikita sa aerial video ang malawak iwan ng habagat nitong nagdaang linggo. Ang subdivision na yan, nagmistulang ilog. Ilang sasakyan ang baha, habang ang iba naman nasa ligtas na lugar. Meron ding gumagamit. Ganyan din ang halos 2 linggo na silang lubog sa baha. Sa cellphone video na ito, makikita ang lalaking dahan-dahang lumalakad sa hanggang bewang na tubig. Dahil dyan, pinalikas ang mga residente. Sa Santa Monica Elementary School, samantalang namalagi, Mario de Guzman, magdadalawang linggo na raw sa evacuation center kaya hindi pa makapaghanap buhay. Narito ang kanyang pahayag. Ang naligtas lang po talaga namin mga damit.
Nadamay na po lahat ng tubig. Maya't maya pa ang pag-ulan, kaya raw sila sa evacuation. Nag-aalala tuloy ang mga evacuees sa kalagayan ng kanilang mga iniwang bahay at mga gamit. Samantala, sa MacArthur Highway, abot hita ang taas ng tubig. Tanging malalaking sasakyan lang ang kayang makatawid na nagdudulot pa ng alaan. Sa dahan-dahan ang usad ng mga truck, buong tapang namang tinawid ng tricycle ang baha. May nilagay siyang harang para hindi pasukin ng tubig ang motor. Pero ang rider patras at humana. Sa ngayon, 2 na ang kumpirmadong nasawi sa lugar matapos malunod sa baha. Isa dyan ang 19 anyos na lalaki na na-recover kahapon. Julius, sa mga oras na ito ay natin ang evacuee na De La Cruz. Nay, kamusta? At pang ilang araw niyo na po rito? Ano po, 2 linggo na po ngayon. Nay, kanina nung nagkakwentuhan tayo, sabi mo ilan sa mga stock mo ay mga delata. Bilang isang madiskarting nanay, para hindi po ang inyong pamilya sa pagluluto ng delata? Iba-iba pong luto, sir. Itlog, payless, yun lang po. Tsaka naggulay. Naghihingi po ako sa mga dito. So, wala po kaming buhay, kundi lang kami maghihingi. Amin, yun lang. Yun lang, lalo na ngayon, binigyan po kaming ni Captain Dong sa taga San Simon. Binigyan po kami ng payless at saka itlog. Yun po ang niluluto ko ngayon. Tamang diskarte na lang po na para maitawid lang po ang isang araw po. No? Julius, sa ngayon, pakita ko lang yung sitwasyon dito naman sa labas ng mga kwarto o silid-aralan. Makikita mo dito na yung mga evacuees ay isinampay yung kanilang mga labahin dito mismo sa mga bintana ng silid-aralan. Check lang natin kung makikita sa camera yan, no? Medyo malayo po kasi. Definitely, hindi yan tuyo dahil hindi naman po umaraw buong magdamag. Sa parting ito naman ng eskwelahan, makikita mo, Julius, na ng tubig. Julius, ito ay lupa, hindi ito semento, kaya pala isipad ko bakit tila hindi nawawala itong tubig. Paliwanag sa akin ng MDRMO, posibleng sobrang saturated na ng lupa kaya hindi na niya kayang i-absorb pa yung panibagong ibinagsak na tubig ng ulan. Malawak yan, Julius, hanggang doon sa may likod ng quadrangle at saka ng stage. Posibleng isa pang dahilan, sabi ng MDRMO, kulang na sa dredging yung mga sapa sa paligid nito kaya hindi na dumadaloy pa yung tubig. Julius, sa ngayon, hindi pa tayo sigurado kung uulan pero nagbabadya nga makulimlim itong kalangitan. Kaya dun sa tanong ng mga evacuees kung kailan ba sila makakauwi, tanong pa rin yan at wala pa akong sagot. Julius. Maraming salamat, Dave Abuel. Sinuspindi muna ang pagpalaot, pangingisda at tour guiding sa probinsya ng Zambales dahil nga sa masamang panahon. Dahil apektado ang kabuhayan, kanya-kanyang diskarte ang mga residente para may pagkakitaan. Live mula sa Zambales, nasa frontline ng balitang yan si Mobile Journal Arles de los Santos. Arles, kumusta ang panahon dyan? Cheryl, sa ngayon ay wala tayong nararanasan na pag-ulan dito sa Barangay San Miguel sa San Antonio sa Zambales, pero medyo malakas pa din, pabugso-bugso ang hangin dito at tila nagbabadya dahilan nga para manatili sa heavy rainfall warning ang buong lalawigan. Naglalakihang mga alon ang humampa sa coastal communities ng Zambales sa pag-iikot natin kanina. Dahil dito, sinuspende muna ang pagpalaot, pangingisda at tour guiding sa buong probinsya. Kaya ang mga residente, kanya-kanya munang diskarte para kumita. Isa na si Marilyn Igo na piniling mga lakal na lamang ng mga basura at plastic. Pakinggan natin ang kanyang pahayag. Tiyaga-tiyaga na lang po kami nagpupulot, sir. 2 linggo na. Para lang may pambili yung mga bata ng pagkain. Gusto ko na po, sir. Nagbumuti na po yung panahon para makabalik na yung asawa ko sa trabaho.
Ang naabutan naman naming si Sunny Boy na palakad-lakad lang sa dalampasigan, pumapaldo na pala sa ganyang paraan. Ang diskarte kasi niya, treasure hunting na mga barya, kwintas at singsing na nakabaon at inaanod sa Pampanga. Ang kanyang napagbebentahan na pantutulong niya sa pamilya. Pakinggan natin ang kanyang pahaya. Nung isang araw na nauna na napulot ko, 300. Yon. Pangalawa, 220. Pangatlo, 250. So ngayon, saan mo na yan bibili? Ito, pangbili ko lang ito. Kung gusto kong mag-inom po, yon ang kuwang ko lang. Kung ayaw ko mag-inom, pangbili ko ng pang-almusal ko na. Sa bahaging ito naman ng Barangay San Miguel, San Antonio, Zambales, winasak ng naglalakihang mga alon ang aabot sa 40 mga cottage. Halos lamunin na kasi ng alon ang pampang sa barangay. Kasama dyan ang 3 cottage na pag-aari ng negosyanteng si Rosana. Aniya, sa loob ng 20 taon, ito ang unang beses na nangyari ito. Kaya ganoon na lamang ang kanyang panlulumo. Narito ang kanyang pahaya. Masira na sir, wala kami magawa, nakuha ng tubig. Parang hindi ka nalulungkot sir, wala na yung mga kubo. Yung mga gastos mo sir, yung pa nababawi. Magdamagang ulan din ang naranasan sa Olongapo City. Inanod tuloy ang mga bato at putik sa kalsada mula sa bundok. Nagdulot yan ng bahagyang pagbagal ng trapiko. Ang residente namang si Jojo, tila nagkaroon ng instant waterfall sa labas ng kanyang bahay sa barangay Kalakalan dahil sa pag-agos ng tubig mula sa katabing bundok. Ang mga tinapal na sandbag ng barangay na layon sanang pigilan ang pag-agos ng tubig papasok sa mga bahay, tila nakaperwisyo pa. Sa kabila niyan, wala silang planong umalis sa lugar. Cheryl, sa ngayon ay nandito pa rin tayo sa Barangay San Antonio dito nga sa Zambales kung saan, Cheryl, makikita mo itong cottage na ito sa ating likuran. No? Yung ibabang bahagi nito ay malapit na, no? At halos inaabot na ng malalaking hampas ng alon at ayon sa mga residente, baka daw pagpatak ng alas 10 hanggang alas 12 ng madaling araw ay baka daw bumigay na rin ito at kainin ng alon. No? Dito, Cheryl, ito yung kadalasan na pinupuntahan ng mga turista dito at sa ngayon talagang wala na yung mga residente na from time to time ay nag-i-stay dito. No? At ito makikita ninyo yung pundasyon ng mga bamboo o mga kawayan, yun na lamang ang humahawak dito dahil ayon sa mga residente, Cheryl, no, nasa 40 hanggang 50 metro ang layo mula dito sa cottage na ito papunta doon sa baybayin. No? At meron na daw na ilang mga linya ng mga cottage na nauna ng kinain at kinain ng alon at pwede pa daw madagdagan yan sa paparating na mga araw. Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal, Arles de los Santos. Nasawi ang 12 anyos na grade 5 student matapos mahulog sa mini dam sa barangay Pasi, Igbaras, Iloilo. Dumaan sa dam ang biktima at kanyang tiyuhin habang pauwi noong Lunes ng gabi. Pero nadulas umano ang bata. Nahulog at inanod siya ng rumaragasang ilog. Agad rumesponde ang mga pulis at rescuer. Pero dahil sa masamang panahon, Martes na ng umaga nang makita ang kanyang bangkay. Sa ibang balita, sugatan sa pamamaril ang isang machine operator sa Valenzuela. Suspect ang katrabahong Sekyu na nagalit daw sa pagiging sumbongero ng biktima. Nasa frontline ng balitang yan, si Carol De Asa. Nagkalat ang dugong ito sa sahig ng isang pabrika sa Barangay Lawang Bato, Valenzuela City. Binaril kasi ng isang security guard ang katrabaho niyang machine operator. Sa investigasyon, nagse-cellphone ang biktima nang lapitan siya ng suspect. Saka biglang pinagbababaril. Ang ating biktima naman po ay nakatakbo at nakakuha po siya ng lamesa na kung saan ito yung ginamit niyang pang-cover sa kanyang sarili. Nagkaroon po ng scaffold, nagkaroon po ng pambuno hanggang sa maagaw po niya yung baril na gamit ng ating suspect. At sa tulong po ng kanyang mga kasamahan sa trabaho ay nakuha po, na-recover yung baril at na-pacify po sila. Nag-ugat ang pamamaril sa pagsusumbong umano ng biktima laban sa suspect sa pinapasukan nilang kumpanya. Meron na silang dating alitan nitong victim. Ang ating biktima ay sinusumbong ang
gawain itong suspect na kapag naka-duty siya bilang gwardiya ay nakainom siya. Sinusumbong siya sa management. Naaresto ang 49 anyos na sospek. Na-recover sa kanya ang ginamit na baril na napag-anamang hindi niya pagmamayari. Nakarehistro raw ito sa security agency. Kulong siya ngayon at nahaharap sa reklamong frustrated murder at paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Nakalabas na rin sa ospital ang biktima at nagpapagaling na. Nagbabalita mula sa frontline, Carol De Asa, News 5! Nalimas ng kawatan ng mga gadget na gamit sa pagtuturo ng isang guro sa Pasig City. Ang siste, nagiinuman daw muna ang mga magnanakaw malapit sa bahay ng bibiktimahin. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Castillo. Sa kuhang ito ng CCTV, makikita ang lalaking papalapit sa nakasarang gate ng bahay sa isang subdivision sa Barangay Pinagbuhatan, Pasig City. Maya-maya pa, may inaabot na ito para dahan-dahang mabuksan ng gate. Sa isa pang anggulo, mapapansing tila may hinahanap ang lalaki at patingin-tingin pa sa kanyang paligid. Sandaling sumilip siya sa loob hanggang sa tuluyan na siyang nakapasok sa loob ng bahay. Ninakawan nitong suspect ng laptop, cellphone, at ibang gamit na halaga ng 83,000. Biktima sa pagnanakaw ang isang teacher na tangay sa kanya ang mga gamit sa pagtuturo. Bago pa ang panloloob sa kanyang bahay, nakunan pa ang sospek hindi kalayuan sa lugar na nakaupo sa nakaparadang motor. Kasama niya ang isa pang kasabwat sa pagnanakaw. Madalas po yan, umiikot-ikot sa mga lugar at naghahanap ng mga mabibiktima, maghahanap ng mga bahay na papasukin para pagnakawan. Ang modus nila, inuman. Pagpunta nila doon sa lugar, doon sa target nila, mamanmanan nila, pag-aaralan nila kung paano nila papasukin. Sa backtracking ng barangay at pulisya, naaresto ang sospek. At nang mahuli raw ito, ay may bitbit pang iligal na droga. Kaya malalakas ang loob eh. Kahit sa gabi, kayang-kaya nilang gumalaw dahil nga mga malamang kasi mga kargado. Hindi na nabawi sa sospek ang mga ninakaw na gamit. Kulong na siya ngayon at nahaharap sa reklamong theft at paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Nagbabalita mula sa frontline. Brian Castillo, News 5. Nilinaw ni Palace Press Officer Claire Castro na hindi niya sinisisi ang lahat ng guro sa nangyaring school shooting sa Zamboanga City, na out of context daw siya at ngayon naglapag ng mga resibo. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Mukhang nagkakaroon po ng misconception, misinterpretation, misunderstanding sa ating nabanggit kahapon. Unang-una ay wala po tayong sinisisi na mga guro. Iyan ang paglilinaw ni Palace Press Officer Claire Castro sa gitna ng pambabatikos sa kanyang pahayag hinggil sa pamamaril sa isang universidad sa Zamboanga. Sabi kasi kahapon ni Yuse Castro, minsan na po natin nakita mismo ang ibang mga guro ay lumalabag sa ganitong klase ng moralidad. Sila minsan ay nagtuturo sa kanilang mga estudyante kung papaano maging walang modo, lalo-lalo na sa mga nakakatanda or sa mga ibang tao. Tumaas ang kilay ng ilang guro sa pahayag na yan ni Castro. Panawagan ni House Deputy Leader at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, dapat magsorry si Castro sa mga guro. Wala raw sa lugar ang paninisi sa mga guro para pagtakpan ang kabiguan ng administrasyon. Pambabatikos daw ito sa dedikasyon ng mga guro na sa kabila ng tambak na trabaho ay hindi sapat ang sahod at hindi rin sapat ang suportang nakukuha mula sa gobyerno. Giit ni Tino, huwag ibintang sa mga guro ang kakulangan ng gobyerno. Sa kabila niyan, hindi nagsorry si Castro at nanindigan siyang mali ang pagkakaintindi sa sinabi niya. Isa rin daw guro ang kanyang ina, kaya hindi niya babastusin ang profesyong ito. Siguro po ang dapat na magbigay ng paumanhin ay yun ang bigay ng maling konteksto. Nauunawaan naman daw ni Castro kung bakit napareact ang mga guro, pero wag naman daw sanang masamain ang pagpapaalala niya. Totoo naman daw kasi na may ilang guro na lumabag sa polisiya. Naglapag pa nga ng resibo si Yuse Castro. Ang halimbawa niya,
ang nag-viral na pambabatikos ng ilang estudyante kay Pangulong Bongbong Marcos nung nagpunta ito sa Davao City. So siguro tanungin na lang po natin ang ACT Party or ACT Teachers Party List. Sa ganitong naipakita natin na nangyari na mga paglabag ng ibang mga guro, hindi po lahat di ko never kung sinabi na lahat. Ano po ba kaya ang nagawa nila para mas maiangat natin ang tamang kaugalian sa ating mga kabataan? Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Dumalaw si Vice President Sara Duterte sa burol ng nasawing grade 10 student sa pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University, Zamboanga City. Binisita rin ng PISE ang mga nasugatan sa naganap na school shooting. Pinabot daw ni VP Sara ang pakikiramay sa mga naapektuhan. Sabi pa ng PISE, tinanong nila kung paano makakatulong ang Office of the Vice President sa mga paaralan. Ginit niya na maraming dapat baguhin para maiwasan ang pamamaril sa loob ng mga eskwelahan. Kabilang na anya ang psychological wellness program na iba pa sa anti-bullying campaign. Natanong naman ng BISE kung dapat bang iban o ipagbawal na ang social media sa mga menor de edad. Ang pagbabaan kasi dapat nandito sa side ng provider no? So kung gagawa tayo ng batas, dapat ipagbawal natin doon sa mga platforms na mag-register yung mga minors doon sa kanila. Dahil hindi natin magawa na ipagbawal yung paisa-isa sa lahat ng kabataan natin. You have to remember, we have about 25 to 29 million students in schools. Sinisi ni DILG Secretary John Vic Remulla ang Robin Padilla Law sa pagdami ng mga krimen bunsod ng mga nagkalat na iligal na baril. Ayon naman kay Senator Padilla, may inihain na siyang panukala para mapabigat ang parusa sa mga pabayang gun owner. Nasa frontline ng balitang yan si Mobile Journal, Jazz Paredes. Mismong si Interior Secretary John Vic Remulla ang nagsabing 98% ng mga gun crimes ay nangyari dahil sa pabayang paggamit ng baril. At ang sinisisi ng kalihim ang Republic Act 8294 o kilala rin sa impormal na tawag na Robin Padilla Law. Ayon sa kalihim, dahil sa batas na yan naging maluwag ang pananagutan ng mga mahuhulihan ng loose firearm o mga dilisensyado at iligal na baril. The Robin Padilla Law, which extinguished culpability and made it a bailable offense, has led to a surge of crime precisely because loose firearms is a bailable offense. Panawagan ng kalihim sa Kongreso, gumawa ng batas na magpapanagot sa mga gun owner na pabaya sa kanilang mga baril. Sa kasalukuyang batas kasi, reckless imprudence lang ang maaaring kaharapin ng isang gun owner oras na magamit ng ibang tao ang kanyang baril sa mabigat na krimen. Dapat daw ay pantay ang pananagutan ng gumamit at nagmamay-ari ng armas. I believe that gun owners should be penalized for the non-safe keeping of their guns. Ngayon, again, ulitin ko, ang liability ng owner ng gun ay para ka lang nagpahiram ng kotse at yung umiram ay nakasagasa. Reckless imprudence. Sa tala ng DILG, nasa 2.78 million ang bilang ng mga rehistradong baril sa bansa. 2 milyon dito ay nasa kamay ng mga pribadong individual. Habang nasa 780,000 naman ay ginagamit ng mga alagad ng batas gaya ng AFP, PNP, BJMP, NBI at iba pa. Kaya naman napapanahon na raw na maghigpit ang Pilipinas pagdating sa responsibilidad ng gun owners. I ask Congress, help us, join us, help us fight criminality, impose the laws which will make a difference. Sa kasalukuyan ay hindi na ang Republic Act 8294 ang umiiral na batas kaugnay sa regulasyon ng mga baril. Naamyendahan na rin ito ng Republic Act No. 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act of 2013. Gayunman, nagpasalamat si Senador Robin Padilla kay Remulla na tinawag niyang kaibigan dahil daw sa pagkumpirma na mayroong Robin Padilla Law. Nagpawalang saysay daw nito ang anyay batas militar na Presidential Decree o PD 1866. May inihain na rin daw na panukala si Padilla para maparusahan ng mga gun owner na magpapabaya sa armas kung ito ay magagamit ng iba sa paggawa ng krimen. Dapat din daw na pag-aralan ang mas mabigat na parusa
kung empleyado o opisyal ng gobyerno ang pabayang gun owner. Nagbabalita mula sa Frontline Mobile Journal, Jas Paredes, News 5. Nagsisialisan na ang mga residente ng isang subdivision sa Antipolo. Taon-taon na lang kasi itong binabaha na umaabot pa ng lampas tao. Ang pwede na lang masakyan sa lugar, bangka. Live mula sa Antipolo, nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Gary, kumusta ang mga residente riyan ngayong hindi pa humuhupa ang baha? Julius, maputik, maraming basura at babaho. Yan ang iniwan ng baha dito sa Vermont Park sa Antipolo. Ang dating lugar na ito na dinaraanan ng mga sasakyan, nagmistulang ilog. Bangka ang naghari rito para mailikas ang mga tao. Sa Vermont Park Executive Village, aabot sa 1,000 bahay ang lubog sa tubig. Lagpas tao ang baha sa ilang bahagi. Ang ilan ngang rescuer parang nag-snorkeling lang. Pero merong mga residente na ayaw lumikas. Gaya na lang ng 71 years old na si Celeste Caragay. Sanay na rin kaming magtaas ng aming mga gamit kasi for so many years, ito po ang aming kalbaryo dito sa Vermont Park. Mabilis na tumataas ang tubig, pero napakatagal po ng pagbaba. Ang mga gamit sa bahay niya inilagay sa malalaking styrofoam na lumulutang sa tuwing papasukin ng baha ang kanilang bahay. Samantala, meron namang mga residente na nagpatayo ng temporary shelter dahil ayaw nilang manatili sa evacuation center. Ilang dekada nang nakakaranas ng pagbaha ang mga residente sa lugar na ito. Ilang beses na rin silang lumapit sa kanilang LGU at pinangako ang tutulungan sila maibisan ang pagbabaha sa lugar na ito. Pero ang pangako, tila napapako. Sabi ng opisyal ng Homeowners Association, matagal na raw nilang problema ang baha. Nagiging catch basin daw kasi sila ng tubig mula sa Halang Creek. Dagdag pahirap pa sa kanila nung taasan ng kalsada sa Marcos Highway. Karamihan ng mga nakatira dito umaalis na or either binibenta na yung mga property. Kasi nga, kawawa di ba? Nasira yung mga bahay. Kung ibibenta man nila yung property nila, pag nalaman na binaba, hindi rin bibilihin. Ilang beses na raw silang sumulat sa LGU at DPWH para magpasaklolo. Noong nakaraang taon, pina-adapt na nila ang subdivision nila sa LGU para matugunan ang hiling nila sa flood control. Project naman ng ang LGU. Kaya lang yung mga project na yun nasa plano. Hindi namin alam kung kailan mangyayari. Julius, ganito yung eksena sa mga bahay dito. No? Bagamat magaganda yung mga bahay dito sa Vermont, talagang pinapasok sila ng tubig ba. Gaya nito, nakita nyo, may tulay silang inilagay para, syempre, yung baha hindi naman tumama sa mga paa nila. At dito sa loob ng bahay nila, kakaiba rin yung estilo na ginawa ng mga kababayan natin. Ano? Gumamit sila ng styrofoam. Kapag nagkatubig dito, aangat yan. Itong mga gamit ito, aangat. Hindi na nga naman nila kailangan pang alisin. At ang makita man ninyo, parang tindahan. Isinabit nila yung kanilang mga bisikleta para ligtas sa baha. At ito, pakita ko lang Julius, sinabit din nila yung kanilang mga upuan at naganda rin sila ng lubid. Ito yung mga sitwasyon ng mga kababayan natin dito sa primera klaseng subdivision. Ganito yung paghahanda nila kasi kapag bumabaha nga rito hanggang balakang, lagpas din sa tao. Kaya yung preparation nila, sobra-sobra yung ginawa nila. Kaya yung mga kababayan din natin na nagdi-DIY, isa sa pinaka-effective nga yung pag-angat nito. Itong styrofoam na to. Napakalaking styrofoam na to, parang kama. Sobrang laki. At lahat na ito, nung heavy na to, itong bigat na to, kayang-kaya niyang iangat. Julius. Maraming salamat, Gary De Leon. Weather update tayo mga kapatid. Patuloy nga nating binabantayan itong mga bagyo na nakapaligid sa ating bansa. Hindi lang isa, hindi dalawa, kundi 3 bagyo po ang ating binabantayan sa ngayon. Unahin natin itong mas malayo, ang bagyong may international name na Saudel. Ito ay isang tropical storm na nasa layong 3,005 kilometers east ng northeastern Mindanao. Yan po ay napakalayo sa anumang bahagi ng ating bansa at yan ay nandito lang sa areas ng Tropical Information Domain ng Pag-asa. Sa ngayon, wala yung direktang epekto sa ating bansa pero sa mga susunod na araw, ito ay kikilos pa itaas at lalapit dito sa ating kanto ng ating area of responsibility na kung saan posible po yung magpalakas ng habagat sa susunod na linggo. At samantalang, ito namang bagyo sa may West Philippine Sea ay hindi natin inaasahang pumasok sa ating area of responsibility. Ito ay nasa mahinang bagyo o nasa isang tropical depression category at patungo po yan dito sa general area ng Hong Kong at southern portion
ng China. Samantalang ito namang bagyong Neneng ay patuloy na kumikilos dito sa itaas na bahagi ng ating bansa, patungo dito sa direksyon ng itaas na bahagi ng Taiwan. Nananatili po yang nasa tropical depression category at ang trend po niyan ay pahina or weakening po yung kanyang trend. At yan po ay kikilos dito sa itaas na bahagi nating bansa habang hinihila o pinapalakas ang ating habagat o southwest monsoon. Ito pa ring habagat ang nagdudulot po ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon, lalong-lalo na sa kanlurang bahagi nito. Itong bagyong Neneng ay hindi na natin inaasahang maglandfall o tumama sa lupa. Yan po ay posibleng maging low pressure area bago makalabas ng ating area of responsibility or makalabas as a tropical depression. Pero yan po ay hihina sa mga susunod na oras at mga susunod na araw. At po yan magiging direktang epekto sa atin at kasabay po ng paghina niyan, inaasahan natin na hihina din yung ang epekto ng habagat o southwest monsoon dito po sa Luzon. Again, hindi po mawawala, hihina lamang po, magdudulot pa rin po yan ng mataas na tsansa ng pag-ulan, particularly sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Ngayong gabi hanggang bukas, posible pa rin po yung ating mga 100 to 200 millimeters na pag-ulan o yung ating mga heavy at kung minsan intense rain sa areas ng Pangasinan, Zambales at Bataan. Posible naman yung ating mga katamtaman at kung minsan malalakas na pag-ulan dito po sa Metro Manila, kasama po dyan ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Abra, Benguet, kasama na rin po dyan ng Tarlac, Pampanga, Bulacan, Nueva Ecija, Cavite, Batangas, Laguna, Rizal at Occidental Mindoro. At gaya nga na nabanggit natin kanina, bukas nakikitaan natin ng pag-atras ang habagat o southwest monsoon. Mostly ang ating mga pag-ulan ay nandito na lamang sa Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales at Bataan. Yan po yung western section ng Northern at Central Luzon, ang natitirang bahagi po ng mga kabundukan ng Cordillera, Central Luzon, including Metro Manila, maging dito po sa areas ng Calabarzon, significantly mababawasan yung ating mga pag-ulan pero posible pa rin po yung ating mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms. Kaya kailangan pa rin po natin mag-ingat dyan dahil nabasa po yung ating mga lupa, saturated yung ating mga lupa, mataas po yung ating chance ng mga flash floods and landslides. Samantalang mga kapatid, nahati po yung ating bansa sa dalawang klaseng lagay ng panahon. Mga pag-ulan po dito sa Luzon at may kainitan naman. Para dyan sa mga kaigsuon natin sa Visayas at Mindanao. Doble ingatin po tayo dyan dahil may kataasan din po yung ating heat index. Pag-iit po tayo sa mga posibleng tindi ng init ng araw. Dito po sa malaking bahagi ng Visayas, ang Central at Eastern Visayas, maging dito sa malaking bahagi ng Mindanao. At yan muna latest sa ating lagay ng panahon. Muli ako po ang inyong weather frontliner, Alvin Pura, na lagi may panahon para sa iyo. Susunod sa poll sa CCTV. Rider sa Caloocan, pinagsusuntok at pinagsisipa ang kotseng muntik makabangga sa kanila. Baha sa barangay Damayan Lagi sa Quezon City, humupa na pero problema naman ang paglilinis sa mga naiwang basura at putik. At karakter ni Epic Quezon papasok na sa bagong yugto ng kapatid series na My Best Friend Eman. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Dagok sa kabuhayan ang iniwang pinsala ng bahang dulot ng habagat sa Batangas. Bukod dyan, 2 bata ang nalunod sa kasagsagan ng masamang panahon. Live mula sa Batangas, nasa frontline na balitang yan si Gio Robles. Gio, anong update dyan? Julio, suspendido ang biyahe ng fast craft o maliliit na sakayang pandagat sa Batangas Port dahil sa habagat at tropical depression Neneng. Isa nga ang probinsyang ito sa mga napupuruhan ngayon at may 2 batang nasawi. Sa bayan ng Mabini, nahulog at nalunod sa kanal ang 11 anyos na grade 6 student na out of balance umano ang batang lalaki habang naglalaro kasama ang mga kaibigan sa kasagsagan ng malakas na buhos ng ulan. Inanod siya ng rumaragasang tubig. Inabot ng 4 na oras bago siya nahanap. May pulso pa raw ang bata nang matagpuan pero dead on arrival na sa ospital.
Nalunod din ang 2 taong gulang na bata sa Batangas City. Hindi raw namalayan ng kanyang ina na nakalabas ang bata at dumiretso sa palaisdaan sa harap ng kanilang bahay. Agad ding nahanap ang bata pero hindi na umabot ng buhay sa ospital. Balik naman tayo sa sitwasyon dito sa malapit dito sa Batangas Port. Wala ng biyahe to and from Batangas Port at Puerto Galera bilang pag-iingat sa masamang panahon. Ayon sa pamunuan, 12:15 kaninang hapon ang huling biyahe ng mga fast craft. Bukod sa Batangas Port, kanselado na rin ang biyahe sa Port of Lubang, Port of San Jose at Port of Puerto Galera. Sa kabila niyan, tuloy naman ang biyahe ng mga rorong patungong Calapan pero asahan ang delay. Maraming salamat, Gio Robles. Natrap na nga sa lagpas taong baha, ninakawan pa. Ganyan na nangyari sa isang residente sa barangay Damayang Lagi o Damayang Lagi. Live mula sa Quezon City, nasa frontline ng balitang yan si News 5 Videolante, Joanne Alatiit. Joanne, anong sitwasyon dyan? Nandito nga tayo ngayon sa barangay Damayang Lagi, Quezon City, kung saan lagpas taong baha ang naranasan ng mga residente. Nabutan pa natin nga kanina ang mga residente na naglilinis dahil ang baha ay abot tuhod pa at ang damakmak na palutang-lutang na basura ang nakita sa kalsada. Sinamantala din ito ng mga residente na sabayan ng paghipa ng tubig baha para hindi sila mahirapang maglinis at ang mga basura at mga putik na kanilang naipon ay dinadala nila sa may gitna ng kalsada. Sa ngayon, nandito pa si Aling Gina, kahapon pa siya naglalaba dahil ng mga damit na kanyang nilalaban ngayon. Ito na lang yung mga natira at mga piling damit na lang kanyang nilalaban dahil ang ibang damit ay napuno na ng tubig, ng putik at hindi na mapakinabangan. Aling Gina, ano po yung naranasan nyo kanina? Kahapon po, yung sobrang bilis ng tubig. Tapos maraming basura. Natakot po ako kasi ang lakas ng kulog eh. Yung tubig po, ang bilis umapaw, ang bilis tumano. Ganun, pumunta po ako dito sa tindahan ko. Natrap ako. Pasok ako dahil yung tubig, talagang napakabilis. Ayun, pumasok ako doon, natrap ako. Sigaw ako ng sigaw doon sa asawa ko. Hindi niya ako narinig kasi nandun siya sa loob. Ngayon, natrap na ako. May tumaan po na tao galing dun sa looban. Bigyan ako ng tulong. Sa kanya ako nagpalabas. Kasi nagpastaw na hanggang dito na yung tubig eh. Tapos, yun po, yung nasave ko na red horse ko, nilagay ko lang po doon sa may hindi aabutin ng tubig. Ang nagawa naman po, ninakaw. Binahana nga kami, ninakawan pa ako ng isang case na red horse. Yun ang masama po doon. Hindi na pasok tayo sa loob ng bahay mo. Nagluluto na pala kayo ngayon. Ay, po. Ito po, galing po ito sa lakat po namin po doon sa taas. Kasi, para kahit pa paano, meron naman kami gagamit. Pinapana po, para makapagtanong. Sheryl, nandito na nga tayo, papasok tayo sa loob ng bahay. Yan. Ito, nagtulong-tulong pa rin yung mga anak niya sa pagliligpit. Sa ngayon, nakaangat pa rin yung mga gamit nila at naka-ready na sila para kung sakaling tumaas ulit ang tubig, ready silang mag-evacuate. Tinataasan nila yung mga gamit nila. At Sheryl, ito pa ang masakit. Yung foam na ginagamit nilang higaan ng kanyang mga anak ay nawalan. Hindi na mapakinabangan, pero ito yung kanyang tinapot. Wala na silang kumot, wala na silang unan. Sa ngayon, Sheryl, mangyak niya kanina si Aling Gina na pinagmamasdan niya. Yung mga notebook na gamit ng kanyang anak. Ito na lang ang natira. Kaya humihingi sila ng tulong na kung sakali may mabuting puso na makapagbigay sa kanila ng notebook, damit, na pang-uniform ng kanyang mga anak. Dahil wala silang trabaho mag-asawa at umaasa lang sila sa bigay ng kanilang mga anak. Sa ngayon, Cheryl, maayos lang naman ang gagawin nila dito. Yun nga lang,
Ang problema, hindi sila makakilos ng maayos dahil nga panay pa rin ang ulan. Kaya nangangamba sila na muling tumaas muli ang tubig. Kaya nakaredy sila sa kanilang mga dadalhin kung sakaling mag-evacuate sila. At yan muna ang sitwasyon dito sa barangay Damulang Lagi, Quezon City. Ito ang inyong vigilante, Joanne Alatiit, News 5. Maraming salamat, News 5 Videolante, Joanne Alatiit. Susunod, magkasintahang nakamotor patay matapos sumalpok sa poste. At bagong silang na sanggol, dinukot. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga may init na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Sa pool sa CCTV, ang rider na pinagsisipa at pinaghahampas ang isang kotse sa Caloocan City. Nagalit siya dahil muntik na raw silang mabangga ng sasakyan. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyu. Linggo ng gabi, kita sa CCTV footage ang sasakyang magmamaniobra sana sa barangay 163 sa Caloocan City. Napapreno ito nang biglang sumulpot ang motor at muntik niyang mabangga. Dumiretso naman ang motor, pero maya-maya bumalik ito. Sinugod ng rider ang kotse habang nakatingin lang ang kanyang angkas. Sinuntok pa ng rider ang bintana ng kotse, pati ang side mirror. Inawat na siya ng kasama, pero ang lalaki, pinagsisipa naman ang rear bumper light ng kotse. Tinulak na siya ng kasama pabalik ng motor, pero ang rider hindi pa tapos sa galit. Ang insidenteng yan, nag-viral at nakarating na sa Land Transportation Office. Dito sa kahabaan ng Reparo Road sa Caloocan City nangyari yung insidente kung saan nga gabi na at madulas ang kalsada nang subukan sana ng kotse na lumiko. Yun nga lang, humarurot at dumere-derecho ang motorsiklo na siya namang nagresulta sa away trapiko. Ang hindi nila alam, nakuhanan lahat yan ng CCTV. Nagkaareglo umano ang dalawang kampo at nangako ang rider na babayaran ang mga nasirang bahagi ng sasakyan. Tinanong siya, ano ho ba ang problema? Bakit ganun yung, meron lang daw hong pinagdadaanan. Pero ang grupong Philippine Advocates for Road Safety naalarma sa insidente lalo't patong-patong na violation ang makikita sa video. Unang-una na nga riyan ay ang hindi pagsusuot ng helmet ng dalawang nasa motor. Yung karsada na two-way traffic at hindi naman talaga siya design for speeding, masyadong mabilis ang pagdating nitong motorsiklo na may kasamang angkas. Inisyuhan na ng show cause order ang rider at ang rehistradong may-ari ng motor. Pinagpapaliwanag ang rider kung bakit hindi dapat suspendihin o bawiin ang kanyang lisensya. Isinailalim na sa 70 araw na preventive suspension ng kanyang driver's license at nakaalarma na rin ang motorsiklo nito. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Patay ang isang rider matapos makaladkad ng bus sa Iloilo City. Habang sa Cebu City naman, nasawi rin ang magkasintahang nakamotor matapos sumalpok sa poste. Narito ang Frontline Report. Kita sa CCTV ang pagdaan ng sasakyang yan sa Cebu Tops Road sa Barangay Musay, Cebu. Pababa naman sa kalsada ang isa pang motor pero sumalpok ito sa poste. Sumirko ito at tumilapon ng ilang parte ng motor. Nangyari yan itong Martes ng gabi. Patay ang magkasintahang rider at backride nito. Sa Kabatuan, Iloilo City naman, matuli ng takbo ng mga dumaraang motorsiklo. Isa sa kanila ang nawala ng kontrol sa pakurbang Tigbuan Road, Kabatian. Tatumba ang rider at napunta sa kabilang linya. Saktong napadaan ng bus na bahagyang umiwas pero nakaladkad pa rin ang rider. Patay ang 22 anyos na lalaki. Patuloy pa ang investigasyon sa insidente. Nagbabalita mula sa Frontline, Ana Cruz, News 5. Showbiz, eto
na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga umaarangkadang showbiz balita ngayong Miyerkules. After Cinemalaya, may bagong proyekto agad si Epi Quizon. Siya ang bagong Eman sa kapatid series na may best friend Eman, Ang Totoong Laban. Nasa frontline ng balitang yan, si News 5 Entertainment Correspondent Von Belinari. Here comes Epi Quizon. Fresh from the success ng Cinemalaya entry niyang tayo lang ang nakakaalam kung saan nanalo silang Best Ensemble. Ito pang isa niyang ipinaalam. Ito na po, ang bagong Eman. Napapanood na siya sa bagong yugto ng seryeng May Best Friend Eman. Alam mo, meron akong kaibigan. Hindi siya basta-basta kaibigan, best friend ko siya. Bagong anyo si Epi ni Eman na best friend ni Mateo, played by J.M. de Guzman. Salamat. Walang anuman. Malapit daw sa puso ni Epi ang tema ng role niya sa kapatid serye dahil dati siyang nagre-retreat. Kaya excited na ang premyadong aktor sa kakaiba niyang karakter. Actually, parang ngayon lang ako nag-Jesus talaga. He's the person I pray to, so, di ba, kaya sana mabigyan ko ng justice yung role, no? Ibinunyag naman ni Angel Aquino ang tunay na pakay ng role niya as Safira. I carry this rage, this grief, this anger, this... Pero pinipili kong gamitin ang lahat ng ito para ipaghigante, mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng kapatid ko. Abangan niya at ang bagong papel ni Epi Quizon sa May Best Friend Eman, 2:30 p.m. dito lang sa TV5. Nagbabalita mula sa Frontline, Von Belinario, News 5. Susunod, binahang kalsada sa Pampanga, ginawang resort. May kainan at videoke pa. At mga secure sa parking lot, napatakbo nang habulin sila ng baha. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nang mistulang resort ang binahang Balukok Bypass Road sa Apalit, Pampanga. Nakalibre man ang swimming ang mga dumayo, binalaan naman silang bawal maligo roon. Narito ang Frontline Report. Sarap na sarap lumublob at magtampisaw ang grupong ito. Parang nasa resort lang ano. Pero teka, bakit may mga sasakyan? Ito pala kasi ang binabahang Balukok Bypass Road sa Apalit, Pampanga. Maraming dumayo rito na ang iba naglatag pa ng lamesa, saka tsumibog. Kung wala namang baon, may nagbebenta ng palamig at fishball. Pakay naman ng iba, mangisda. At ang Ultimate Pinoy Outing Starter Pack, may nagbibidyoke rin. Pero kung may naligo sa baha, meron namang mga motorista na ginamit ang tubig ng bypass road para linisin ang motorsiklo. Naglabas naman ng sama ng loob ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng Apalit. Kaya nga raw nagsuspindi ng klase para maprotektahan ang mga bata. Pero ang ilan naman daw, makikitang naliligo pa sa baha. Paalala ng mga otoridad, bawal maligo sa binahang Balukok Bypass Road, lalo't doon mismo nasawi ang isa sa 2 kumpirmadong namatay sa Apalit dahil sa pagbaha. Patuloy na nag-iikot ang Apalit Municipal Police sa lugar. Bukod sa masama sa kalusugan ang maligo sa baha, delikado rin kung bigla pang tumaas ang tubig. Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Bentulan, News 5. Sa pool sa video ang pagragasa ng baha sa underground parking lot sa China.
Tila eksena sa pelikula ang biglang pagpasok ng tubig sa parking lot. Napatakbo tuloy ang mga security guard ng bumaha. Wala namang nasaktan. Hindi rin malinaw kung anong nangyari sa binahang mga sasakyan. Bumagsak daw ang pader ng parking lot kaya biglang rumagasa ang tubig sa loob. Nangyari yan sa kasagsagan ng pananalasa ng bagyong Dolphin sa China. Susunod, sa ating K-Alaman, bakit ba mahirap buksan ang mga pintuan tuwing umuulan? Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Mga kapatid, napansin niyo po ba na tuwing tag-ulan, parang uma-attitude ang mga pintuan? Panoorin nga po natin ang mga videos na ito. Kita niyo po yon, dati isang hila lang mabubuksan na agad. Ngayon, abay pahirapan. May science po sa likod nito. Ang dahilan dyan, moisture o yung tinatawag na halumigmig. Kapag maulan, tumataas po ang humidity sa hangin. At dahil ang pintuan ay gawa po sa kahoy at ang kahoy ay porous o yung may maliliit na butas, napapasukan po ito ng moisture. Kumbaga, na-absorb ang halumigmig. At kapag ang kahoy sumisip-sip ng tubig, para po itong namamaga. Kaya ang ending, para po tayong nakikipag-tug of war sa pintuan. Pero eto hindi lang pintuan ang pwedeng maapektuhan ng halumigmig. Pati na rin ang kahoy sa sahig at cabinet. Nakadepende rin sa uri ng kahoy. Ang pamamaga nito, bunsod ng moisture. Kaya nga merong mga pinto na kumakaskas lang sa ibaba, pero nabubuksan naman agad. Mas malaking problema tuwing mahalumigmig ang mga amag. Kung mahina po ang ventilation sa loob ng bahay, mas madaling magkaamag sa pader, kisame, kahoy at mga tela. Kaya kung may mabahong amoy o kung may mga bahid na parang black spots sa pader, maaaring moisture problem na yan. Pero mga kapatid, may paraan para makontrol ang moisture sa loob ng bahay. Maaari pong gumamit ng hygrometer para ma-monitor ang humidity. At kung mataas ito, makatutulong ang air conditioner o dehumidifier. Ito pang matindi, pati buhok, nagre-react po sa halumigmig. Kapag humid ang hangin, pwedeng sumipsip ng moisture ang ating buhok. Kaya kung mapapansin po ninyo, mas madalas po itong maging frizzy o mas kulot. Kaya sa panahon ng tuloy-tuloy ang ulan, hindi lang ang tubig na nakikita natin ang dapat bantayan, pati ang moisture na naiipon sa hangin dahil ang simpleng mahalumigmig, maaaring magdulot ng problema. Yan po ang ating K-Alaman. Okay. Susunod, boto para makonvict si VP Sara sa impeachment, ginagapang na raw? At baha, paano ka ginawa? Alamin ang hugot ng ilan natin mga kapatid. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.
Dinukot ang isang bagong silang na sanggol sa Pampanga. Ang suspect nawalan daw ng sariling anak kaya kumuha ng iba. Narito ang Frontline Report. Muling nakapiling ng pamilyang ito ang kanilang anak na sanggol. Dinukot kasi ang 3-day-old baby mula sa isang public hospital. Ayon sa mga otoridad, nagpanggap ang suspect na babae na dadalaw sa nanay ng sanggol nitong Lunes. Tiyempo namang nakatulog noon ang ginang at kanyang mister. Nagkunwari siyang kamag-anak at nakumbinsi naman yan yung gwardiya. Mapaniwala yung gwardiya at habang tulog yung mga magulang ay ito ay kinuha niya ng palihim. At yun nga po at nag-arkila siya ng tricycle hanggang makaabot po ng mag-anak. Sa backtracking, natukoy ang tirahan ng suspect na isang dating OFW. Kanina, agad ding nabawi si baby. Hindi naman itinanggi ng babae ang ginawa. Gusto ko lang po humingi ng tawad sa kanila sa mga magulang. Oo. Bakit niyo ba nagawa ito? Dahil po sa depression, namatayan po ako anak. Damay rin sa kakasuhan ang kanyang mister. Pareho silang sasampahan ng kidnapping at human trafficking. Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Bentulan, News 5. Tinawanan lang ni Senator Chis Escudero ang chismis na gusto niyang makonvict si BP Sara kaya ginagapang na raw niya ang boto. Nasa Frontline na balitang yan si Mean Los Baños. Base sa isang online article sina Senators Loren Legarda, Jinggoy Estrada at magkapatid na Mark at Camille Villar nililigawan umano para bumoto pabor sa pagpapa-impeach kay Vice President Sara Duterte. At base sa naturang article, ang nangungumbinsi daw sa kanila ay si Senate Impeachment Court Presiding Officer Chis Escudero. Natanong tungkol dyan si Attorney Reggie Tunggol, spokesperson ng Impeachment Court. Anya, natawa lang daw dyan si Presiding Officer Escudero. That is totally untrue. Wala pong ganong mga moves on his part. He is busy. Kung may pinagkakaabalahan man daw si Escudero, ito ay ang mga responsibilidad niya bilang presiding officer at hindi ang pamumulitika. Sinubukan naman namin hinga ng komento si Senator Camille Villar. Sen, comment lang sen. Yung may ma'am, yung ugong lang na kinakausap daw kayo, ma'am, Para makabuo ng 16 to convict. No comment, ma'am? Samantala, aminado si Attorney Tunggol na nauurong na ang impeachment trial dahil sa sunod-sunod na kanselasyon ng trial dates at sa mahabang presentasyon ng ilang witnesses. Sa 27 witnesses na dapat maepresenta ng prosekusyon sa Article 1, pang-anim pa lang ang nasa witness stand. May ilang testigo din na umabot ng tig-3 araw ang presentasyon pati cross-examination. Kaya dapat ay nasa pang-9 o pang-10 testigo na raw sana ang trial. Pero hindi raw ito dapat ikabahala. Isa sa mga pinag-iisipang paraan ay dagdagan ang trial days, kabilang ang paggamit ng Huwebes hanggang Sabado o palawigin ang oras ng pagdinig hanggang hapon o gabi. May posibilidad din daw na magbawas ng witnesses ang prosekusyon kung sa tingin nila sapat na ang kanilang presentasyon. Pero hindi raw kasama sa mga opsyon ang online trial. Hindi yan kinoconsider sa ngayon because there are many legal issues and logistical issues regarding the virtual hearings. Ito pa, hindi rin daw kinukonsidera ng impeachment court na baguhin ang 16-vote threshold para sa conviction. Pwera na lang kung may mag-aakit ng issue na yan sa Korte Suprema. Iminungkahi ng ilang prosecutors na baka panahon ng balikan ng rule, lalo't bumaba ang bilang ng mga senator judge na dumadalo sa trial. Pero ayon kay Tunggol, 16 votes pa rin ang rule na ipinatutupad. Pero ang tanong, paano kung mismong senator judge ang mag-request na ipabago ang threshold para sa botohan sa impeachment trial? Paliwanag ni Attorney Tunggol, pwede naman talagang baliktarin ang desisyon ng presiding officer basta magkakaroon lamang ng boto ng mayorya ng senator judge. Pero ang hindi malinaw sa impeachment rules ay kung hanggang kailan pwedeng iapila ang naging desisyon ng presiding officer. Dahil inilabas si Senator Escudero ang ruling na 16 na threshold noon pang July 6 at Agosto na ngayon o mahigit isang buwan na ang nakakaraan. Samantala, pinag-usapan din ang mga pagkakataong nasa Senate lounge ng ilang senator judges habang tumatakbo ang trial. Kabilang dito sina Senator Judges Robin Padilla, Bongo at Mark Villar na nag-post ng picture na nasa lounge sila at nanonood.
Ayon kay Attorney Tonggol, legally acceptable ito dahil may continuing quorum. Basta nasa loob ng Senate premises at nasa kontrol pa rin ng Senate President o Presiding Officer, maaari silang ipatawag anumang oras kung may botohan. Paliwanag naman ni Senator Bongo, ginagawa naman nila ang kanilang trabaho at isang araw siya sa nauunang dumating tuwing may trial. Ito sa short break at saka patuloy kami nagmo-monitor. Sobrang haba po ng proceedings. Kailangan rin namin pumunta sa comfort room at makapagkape. I hope maintindihan niyo naman po na yung trabaho namin ay ginagawa naman po namin, ginagampanan namin. Sa ngayon, pinag-aaralan pa ng impeachment court kung paanong pupunuan ang mga nakanselang araw ng trial. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Nilusong ng Alagang Kapatid Foundation ang Binahang Barangay San Miguel sa Kalumpit, Bulacan para magpaabot ng tulong. Hirap na ang mga taga roon lalo't pabugso-bugso pa rin ang ulan kaya hindi humuhupa ang tubig. Dala ng Alagang Kapatid ang relief goods, food packs at vitamins para sa mga bata. Tuloy-tuloy po tayong magpapaabot ng tulong sa mga kapatid nating nangangailangan. At sa mga gustong makiisa, nasa inyo pong mga screen ang bank details ng Alagang Kapatid Foundation. Salamat po mga kapatid. At ngayong baha nga po sa maraming lugar ay nagsisilutangan ang malalim na hugot ng ilan nating kapatid. Kaya nga ang tanong ng ilan, baha-baha, paano ka ginawa? Ang sagot, alamin sa report na ito. Baha! 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 Paano ka ginawa? This is Ange! Alam niyo ba kung bakit binabaha? Simple lang yan. Maraming mga nakaupo ang nangungurakot. At hindi lang yan. Marami din mamamayan na hindi marunong magtapon ng basura sa tamang lugar. Kaya naman, ang lagay, ito. Baha! Atake! Pero, where is the lie sa sinabi ni ate? Totoo naman, di ba? Anyari sa flood control projects. At remember, yung sangkaterbang basura na ilang araw hinakot? Kung ganyan, magtataka pa ba tayo kung bakit baha sa maraming lugar? Pati nga yung dasal na kinakapitan natin, abay binaha rin. Pero baha ka lang, deboto kami ang peg ng mga dumalo sa misa sa binahang San Roque Chapel sa Masantol, Pampanga. Hindi ka nga lang muna pwedeng lumuhod dahil hanggang tuhod ang tubig. Pero hanggang langit naman daw ang pananampalataya ng mga deboto. Buti na lang, matibay ang faith. Sana yung mga flood control projects din, matibay no? At hindi substandard. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Grabe ng baha. Mapapahinga na na. Oo. Parang nasanay na lang tayo, which is bad. Hindi dapat. Diba? Hindi dapat. Kaya nga yung binimension laging ang mga Pilipino ay Resilient. Naku po, huwag nyo na. Naaabuso na yung pagiging resilient. With toxic resilience. Nagagamit pa yan para sabihin sa atin na maging kontento na lang kayo kahit binabaha kayo sa lugar nyo, okay lang. Oo. Parang gano'n, di ba? Magandang quality yung na resilient tayo, di ba? Pero dapat yung mga dapat managot na saan na. Tsaka we have to address the problem. Oo. Bakit nga ba bumabaha? Hindi tinatanggap na lang natin na hindi ganyan talaga pag tag-ulan. Mali po yun. Resilient forever. Parang gano'n, hindi pwede yun. Hindi po titila itong mga pag-ulan ha. Magtutuloy-tuloy pa ito. Kalain mong 3 bagyo nakapalibot sa atin. Ginawang meeting place ang Pilipinas. Tinambayan ng bagyo. Meron na naman yatang parating next week. Meron. Diba? Pero maganda dito sa 3 bagyo, hindi siya magla-landfall. Yun lang. Habagat na naman. Nakakatakot Ayan yung na. habagat kasi it's there to stay for a while dahil panahon talaga po ng habagat ngayon. Parang hindi na dapat magkaroon ng bagyo para matakot eh. Diba? Sa habagat pala nakakatakot. Yun na nga. Abangan nyo Ingat ulit po kami tayo. ha. Ingat kayo ha. Abangan nyo ulit kami bukas dito sa TV5. So 1PH RPTV, True TV at 105.9 True FM. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitan at Public Service. Walang iwanan sa Frontline Pilipinas. Susunod na ang Sigabo. Mga kapatid, Cheryl Cosim po.
Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.